Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 121. Si Jeric ang nagmaneho ng BMW at huminto sa isang abalang kalsada. Naisip ni Lilian kung paano tumakbo si Jeric sa mga lansangan at eskinita ng lungsod. Nakakatakot pero nakakakilig. Oras. Laking gulat niya na nagawa ni Jeric na iwasan ang itim na Land Rover. Sinulyapan ni Jeric si Lilian pagkatapos ihinto ang sasakyan at sinabing, "Lilian, humanap ka ng malapit na hotel at mag-book ng kwarto. Hintayin mo ako dyan." Nakahanap si Steve ng paraan para tuluyang sirain ang Clinton na iyon. "Kapag tapos na ako, pupunta ako sa hotel para sunduin ka. Huwag kang lalabas ng kwarto bago ako makarating sa hotel para hindi malaman ng mga tao ni Clinton ang iyong kinaroroonan." Walang ideya si Lilian kung paano niya matatalo si Clinton. Gayunpaman, buong tiwala siya kay Jeric. Okay, tumango siya. "Pagkatapos ay magbubuk ako ng kwarto sa malapit na hotel at hihintayin kita." Bumaba si Lilian sa sasakyan at kumaway kay Jeric. "Mag-ingat ka, Jeric." Tumango si Jeric at nagmaneho. Samantala, sa isang marangyang villa sa Vista Verde. Sa sala, isang magandang binibini ang nakaupo sa sofa. Nasa 20s ang babae. Siya ay may hugis willow na kilay at ang kanyang mga mata ay maganda at maliwanag. Maputi at malambot ang kanyang balat at maganda ang sukat niya. Nakasuot siya ng isang nakaistilong puting polka dot na damit mula sa Milan. Para siyang diyosa na nakaupo sa sofa. Ang perpektong diyosa na ito ay si Helene, ang panganay na anak na babae ng pamilya Philb. "Miss, nakita ko ang shareholders agreement na itinago ng tatay mo sa kanyang pag-aaral. Nakasaad dito na nagmamay-ari ka ng 10% ng mga share ng Horizon Group. Gamit ang dokumentong ito, maaari kang bumalik sa kumpanya." Umupo si Murdoch sa sofa at inabot kay Helene ang isang dokumento. Itinaboy na ni Clinton si Helene sa pamilya ng Philb. Sinuhulan pa niya ang mga senior executive mula sa Horizon Group, na humantong sa pagkawala ni Helene sa kanyang posisyon bilang vice-presidente. Ngunit palaging itinuturing ni Murdoch ang maganda, mabait, at matalinong si Helene bilang kanyang tunay na Panginoon. Siya rin ang paborito at pinakamahalagang kahalili ni Graham. Kaya naman, pagkatapos na mapaalis si Helene sa pamilya Philb, si Murdoch, ang kasambahay, ay lihim na nakipag-ugnayan sa kanya. Sinabi niya kay Helene ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Clinton. Higit pa rito, siya lamang ang nag-iisa sa pamilya ng Philb na nakakaalam na si Helene ay nananatili. Itong sikretong villa. Kinuha ni Helene ang dokumento at binasa. Nang matapos siya, lumiwanag sa tuwa ang maganda niyang mukha. "Salamat sa pagtulong sa akin na mahanap ang kasunduan ng mga shareholder na ito, Murdoch. Sa pamamagitan nito, makakadalo ako sa pagpupulong ng mga stakeholder na gaganapin sa loob ng 3 araw. Si Clinton, ang masamang kontrabida na iyon, ay hindi ako mapapaalis sa kumpanya." Ang mga mata ni Helene ay kumikinang sa matinding liwanag. Ang kasunduan ng mga shareholder ay may lagda, fingerprint, at selyo ng pag-aproba ng kanyang ama, si Graham. Ito ang kasunduan ng mga shareholder na nilagdaan ng kanyang ama ilang taon na ang nakararaan, nang pumayag itong ibigay sa kanya ang 10% ng mga bahagi ng Horizon Group. Kaya lang matagal nang iningatan ng kanyang ama ang dokumentong ito. Kaya, nang ma-aksident ang kanyang ama, pinalayas siya sa pamilya ng Philb bago niya ito mahanap. "Miss Philb, sa dokumentong ito, makakalaban mo ang posisyon ng chairman kasama si Clinton sa shareholders meeting. Walang alinlangan na ikaw ay magiging chairman ng Horizon Group." Si Murdoch ay may ganap na pananalig kay Helene. May dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ganoong tiwala sa kanya. Si Helene ay isang dalagang napakatalino at matagumpay sa kanyang pag-aaral. Sa edad na 18, nagtapos siya sa Northview Business School. Sa kanyang napakataas na antas ng edukasyon, gumawa siya ng maraming matalino at matagumpay na pamumuhunan para sa kumpanya ng kanyang ama sa buong taon, na nagpapataas sa pagiging mapagkumpetensya ng Horizon Group. Iginagalang siya ni Graham at nakita siyang tagapagmana ng Horizon Group.
Kung hindi dahil sa aksidente ni Graham, imposibleng gumamit si Clinton ng ganitong kasuklam-suklam na paraan upang kunin ang kapangyarihan at kumpanya ng pamilya mula kay Helene. Tumango si Helene. Kailangan mong maging maingat sa vilya ng pamilya Field, Murdoch. Pagkatapos ng pulong makalipas ang 3 araw, kukunin ko ang kontrol sa kumpanya. Sisiguraduhin kong masisira si Clinton sa pamilya. Hehe, Miss Field, natatakot akong hindi ka magkaroon ng pagkakataon. Sa puntong iyon, isang masamang matandang boses ang tumunog mula sa pintuan. Pagkatapos, pumasok sa sala ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kasuotan ng isang katulong, kasama ang 100 bodyguard na nakasuot ng salaming pang-araw. Nang makita ni Murdoch ang matanda, agad na kumislap sa galit ang mga mata nito. Martin, bakit ka nandito? Si Martin ang matandang pumasok sa sala kasama ang isang grupo ng mga bodyguard. Kumunot ang noo ni Martin. Murdoch, anong lakas ng loob mong makipag-ugnayan kay Helene ng palihim at ipagkanulo si Mr. Field? Martin, sinundan mo ba ako? Napagtanto na ito ni Murdoch at siya ay galit na galit. Ano ang sinusubukan mong gawin? Ano ang sinusubukan kong gawin? Hindi ko inaasahan na makikita mo ang kasunduan ng shareholder, Murdoch. Gusto ni Mr. Field na bawiin namin ito kasama mo, kaya hindi mo maabala ang pagpupulong ng mga stakeholder sa loob ng 3 araw. Pagkatapos noon, malamig na kumislap ang mga mata ni Martin. Kunin mo sila. Sabi niya sa kawan ng mga bodyguard na nakapaligid sa kanya. Kunin ang kasunduan ng mga shareholder at kunin sila. How dare you, Martin? Ito ang aking tirahan. Pinasok mo ang bahay ko at tinangka mong magnakaw sa akin. Napagtanto mo ba ito? Ilegal ba? Tumayo si Helene at sumigaw sa malamig na tono. Gayunpaman, hindi nabigla si Martin. Bagkus, tumawa siya. Naniniwala ka pa ba na ikaw ang panganay na anak ng pamilya Fieldle? Wala ka ngayon. Kahit na pumasok tayo at nakawin ang mga gamit mo, ano ang magagawa mo? Dagdag pa niya, yell if you dare. Tingnan natin kung sino ang darating para iligtas ka. Hahaha. Namumula sa galit ang mukha ni Helene. Ngunit alam niyang napakaraming tao ang kasama ni Martin, at hindi niya papansinin ang babala nito. Hindi bagay sa kanila ang isang babaeng tulad niya. Sa sandaling iyon, napasigaw na lang si Helene, tulong. May tumulong. Nang marinig ang pagtawag niya ng tulong, nagtawanan si Martin at ang lahat ng bodyguards. Amid his laughter, Martin said, catch her and gag her. Tingnan natin kung kaya pa niyang tumawag ng tulong. Tumayo si Murdoch sa harap ni Helene. Pinandilatan niya si Martin at ang mga bodyguard at sinabing, gusto kong makita kung sino sa inyo ang maglalakas loob na saktan siya. Buong buhay ko lalaban ako. Ngumisi si Martin. Murdoch, pinagtaksilan mo si Mr. Field. Ang iyong kamatayan ay overdue. Talunin ang matandang geezer na ito. Isang kayeg ng mga bodyguard ang umatake kay Murdoch at Helene na parang isang grupo ng mga gutom na lobo. Biglang sumigaw ang malamig na boses, tumigil ka. Lahat ng bodyguard, kasama sina Martin, Murdoch, at Helene, ay napalingon sa taong nagsalita. Bumungad sa pintuan ang isang binata na may mapupungay na mga mata at mapang-uyam ng ngiti. Sino ka? Agad namang nag-react si Martin at galit na nagtanong. Tumingin si Jerick kay Martin at sinabing, Cursem Jerick Agosta. Si Jerick Agosta iyon. Ang kanyang pangalan ay malabo na pamilyar kina Martin, Murdoch, at Helene. Biglang may naisip si Helene. Ikaw ba ang boyfriend ni Lillian, Jerick Agosta? Tanong niya. Bahagyang ngumiti si Jerick. Karapat-dapat si Miss Hubbard na maging estudyante ng Northview. Mas matalino ka kaysa sa iba. Kabanata 122. Kumunot ang noo ni Helene at napaisip, nasabi mo na ang pangalan mo, paanong hindi ko malalaman iyon? At paano ito nauugnay sa Northview? Paano ako mas matalino kaysa sa iba? Natarante si Helene sa sinabi ni Jerick. At the same time, sa kabila ng mga kakaibang komento niya, isa siyang lifesaver. Kaya, agad na sinabi sa kanya ni Helene, Mr. Agosta, ang mga taong ito ay nagsisikap na looban at saktan ako. Mangyaring tumawag ng pulis. Si Jerick, sa kabilang banda, ay diretsyong sinabi,
hindi na kailangan iyon. Pinutol ng kanyang tugon ang bagong pag-asa ni Helene. Naghinala pa siya na si Jeric ay nagtatrabaho kay Martin. Sa sandaling iyon, tumingin si Martin kay Jeric at tumawa ng mapakla. So, ikaw si Jeric Agosta. Hinahamak ka ni Mr. Field sa core. Dagdag pa niya, since ikaw mismo ang lumapit sa akin. Kalad ka rin lang kita para makilala si Mr. Field. Mabangis ang mukha ni Martin. Kunin mo rin si Jeric, sigaw niya sa mga bodyguard. Agad na rumspond ang tatlong bodyguards at kinasuhan si Jeric, habang ang iba ay humarap kay Murdoch at Helene. Naningkit ang mga mata ni Martin. Iniisip niya kung gaano siya kaswerte ngayon. Habang sinusubukang hulihin sina Helene at Murdoch, nakita niya si Jeric, na labis na hinamak ni Mr. Field. Sa pagkakahuli nitong tatlong ito, tiyak na matutuwa si Mr. Field. Hindi lamang masisiguro ni Martin ang posisyon ng housekeeper, ngunit maaari pa siyang gantimpalaan. Habang pinag-iisipan ito ni Martin, sumabog ang mga tunog ng labanan. Ang tatlong bodyguard na sinubukang hulihin si Jeric ay napahiyaw sa matinding paghihirap. Pagkatapos ay pinalipad sila sa himpapawid. Nagkataon lang na diretsyong bumangga kay Martin ang mga lumipad palabas. Maririnig ang mga tunog ng pagbitak ng buto mula kay Martin, at napasigaw siya sa matinding paghihirap. Ang tatlong bodyguard ay bumagsak sa kanya, hinampas siya sa lupa na parang isang salansan ng mga libro. Walang ideya si Martin na darating ang ganitong kalamidad sa kanya tulad ng kanyang pangangarap na ma-promote sa posisyon ng kasambahay ng pamilya Field at makatanggap ng malaking gantimpala. Ang pagkahulog ng tatlong malalaking bodyguard ay nabali ang kanyang mga braso, binti, at tadyang. Habang dumadaloy ang sakit sa katawan ni Martin, nanlalabo ang kanyang paningin. Malabo lang niyang nakita ang isang figure na lumilipad patungo sa mga bodyguard na umaatake kina Helene at Murdoch. Tapos may mga tunog ng fist strike. Lahat ng bodyguards ay pinalipad na parang nabangga ng truck at napadpad sa sahig ng sala. Walang nakatayo pagkatapos ng pag-ataking ito. Nagulat sina Helene at Murdoch. Bago pa man sila magkaroon ng malinaw na pananaw, pinalipad na lahat ang mga bodyguard na umatake sa kanila. Sa oras na iyon, nakatayo na si Jeric sa harapan nila. Ang walang pakialam na ekspresyon ni Jeric ay makikita sa magagandang mata ni Helene, na dilat sa gulat at paghanga. Nang tumingin si Jeric sa kanya, hindi niya naiwasang sumimangot. Miss Field, baka nabighani ka ng kagwapuhan ko? Tanong niya. Napabalikwas si Helene sa realidad. Hindi niya namalayang nakatitig siya sa lalaking iyon hanggang ngayon, na nauwi sa hindi pagkakaunawaan. Isang maselang pamumula ang lumitaw sa kanyang maganda at magandang mukha. Nauutol siya habang sinusubukang ipaliwanag, ako. Hindi. Iyong. Ang mga taong iyon ay itinumba mo. Tapos parang may naisip si Helene at tinanong si Jeric habang nakaturo sa mga bodyguard na umiiyak habang nakahandusay sa sahig. Pinandilatan siya ni Jeric at sinabing, kung hindi ako ang isa, sino pa kaya iyon? Nahiya agad si Helene. Sige, alis na tayo. Nakapark ang kotse ko sa labas ng backdoor ng villa. Kailangan na nating umalis ngayon din, sabi ni Jeric kay Helene. Tumingin si Helene kay Jeric at nagtanong, nandito ka ba para sunduin kami? Siyempre, binalaan mo ako at si Lillian na may ipapadala si Clinton sa amin, tugon ni Jeric. Nakaramdam si Helene ng init sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay ito ang tamang tawag para balaan si Jeric. Kung hindi, siya ay nakuha ni Martin at pinilit na makipagkita kay Clinton. Higit pa rito, tatanggalin ni Clinton ang kasunduan ng mga shareholder. Gayunpaman, mayroon siyang tanong. Paano mo nahanap ang villa ko? Tanong niya kay Jeric. Nanirahan si Helene sa liblib na villa na ito upang maiwasan si Clinton. Maliban kay Murdoch, walang nakakaalam na dito siya nakatira. Ngunit si Jeric ay dumating upang iligtas siya. Hindi niya maiwasang maguluhan. Ngunit walang pakialam na tumugon si Jeric, syempre may paraan ako para malaman na dito ka nakatira. Patuloy niya, ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay ang makalayo sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Kung tama ako, nagpadala si Clinton ng isa pang grupo ng mga tao dito.
May dahilan kung bakit sinama ni Jeric ang tanong ni Helene. Ginamit niya ang kanyang God's Eye para hanapin ang Villa ni Helene. Higit pa rito, nahulaan niya na dadalhin ni Martin ang kanyang mga tao upang sundan si Murdoch sa Villa ni Helene. Bilang resulta, sumugod si Jeric upang iligtas sina Helene at Murdoch. Pinili ni Helene na huwag ituloy ang bagay pagkatapos niyang marinig ang sagot ni Jeric. Sa halip, mataimtim itong tumanggaw sa kanya at sinabing, "Sige, umalis muna tayo dito." Pagkatapos ay sinundan ni Helene at Murdoch si Jeric palabas ng villa at patungo sa likod na pinto sa likod bahay. Nang lumabas sila sa likod ng pinto ng villa, napansin ni Helene at Murdoch ang isang BMW na nakaparada sa eskinita. Pinindot ni Jeric ang key fob, at 2 beses na nag-beep ang BMW. "Pumasok ka," sabi ni Jeric. Sinundan siya ni Helene at Murdoch sa BMW. Pagkatapos nito, nagmaneho si Jeric mula sa likod na eskinita. 10 minuto pagkatapos nilang umalis, isang itim na Land Rover ang mabilis na dumating sa labas ng villa ni Helene. Si Clive at ang 8 malalakas na bodyguard ay lumabas sa Land Rover. Mabilis silang pumasok sa looban at sumugod sa buhay. Napansin ni Clive at ng iba pa si Martin at isang patay na bodyguard na nakahandusay sa lupa. Kumunat ang noo ni Clive at dali-daling lumapit kay Martin na nahihirapan. "Nasaan sina Helene at Murdoch?" Tanong niya sa malalim na boses habang nakasquat. "Sila ay iniligtas ni Jeric." Sagot ni Martin, nanginginig ang boses. "Saan sila nagpunta?" May matinding titig si Clive sa kanyang mga mata. Hindi ko alam. Umalis sila sa likod ng pinto," paliwanag ni Martin. Agad na tumayo si Clive, tumingin sa mga bodyguard, at nag-utos, "Sumunod tayo sa kanila." "Oo, sir." Pagkatapos ay pinangunahan ni Clive ang mga bodyguard at mabilis na umalis. Si Martin, na dinurog ang buto ng ilang bodyguard, ay may naisip kaagad. Nilingan niya si Clive at mahinang sumigaw, "Huwag kang umalis. Pakiusap alisin mo sila sa akin. Huwag kang umalis." Bagamat narinig ni Clive at ng mga bodyguard ang kanyang sigaw, hindi nila pinansin ang pakiusap ni Martin at naglakad na paalis. Makalipas ang 20 minuto, inihatid ni Jeric sina Helene at Murdoch sa underground parking lot ng Whittlesey Hospital. Hindi ba ito ang ospital na tinutuluyan ni Graham, Mr. Agosta? Dinala mo ba kami dito para bisitahin siya? Hindi napigilan ni Murdoch na tanungin si Jeric. Tulad ng inaasahan sa kasambahay ng pamilya Egeld, sabi ni Jeric, na nakatingin kay Murdoch. "Mas matalino ka sa ibang kasambahay." "Tama, pumunta ako para hanapin si Graham." Hindi nakaimik sina Murdoch at Helene. Sa partikular, si Helene. Nang marinig niya ang sinabi ni Jeric, mukhang may sinabi si Jeric na katulad ng tungkol sa kanyang bahin. Kabanata 123. "Jeric, bakit mo kami dinala upang makita ang aking ama?" Tanong ni Helene, naghihinala sa intensyon ni Jeric. Naalala niya ang kanyang ama, na na-hospital sa ward, ay walang malay. Ang kanyang puso ay napuno ng kalungkutan at pagkakasala. 1 buwan na ang nakalilipas, nakipag-away siya sa kanyang ama dahil hindi siya sumang-ayon sa desisyon nito tungkol sa kanyang marriage arrangement. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganoong kainit na pagtatalo sa kanyang ama. Matapos ang pagtatalo, napansin niya ang mukha ng kanyang ama na mukhang malungkot at may sakit. Sa pagkakataong iyon, akala niya ay galit na galit lamang ang kanyang ama at hindi ito gaanong inisip. Kinabukasan, natuklasang walang malay ang kanyang ama sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay dinala siya sa ospital. Kasunod nito, ipinaalam sa kanya ng doktor na ang kanyang ama ay dumanas ng pagdurugo at ang kanyang utak ay lubhang napinsala dahil sa kanyang pagkabalisa. Mula sa puntong iyon, maaaring hindi na siya magising at maaaring permanenteng manatili sa isang vegetative state. Nangingilid ang mga luha ni Helene habang iniisip ito. "Huwag kang malungkot. Hindi mo kasalanan. Magiging maayos ang iyong ama. Umakyat tayo sa itaas at puntahan natin ang iyong ama." Nakita ni Jeric ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Helene at hindi makayanan ang pag-iisip ng isang babae, lalo na ang isang magandang babae, sa pagiging malungkot, agad niya itong inaliw.
Salamat, Jerick, sabi ni Helene nang kumalma siya. Ngunit natatakot ako na hindi namin siya madalaw sa ward. May 4 na bodyguard si Clinton na nakatalaga sa pintuan ng ward. Hindi talaga kami makakapasok. Kapag nalaman ni Clinton na nasa ospital kami, agad siyang magpapadala sa amin ng isang tao, sabi ni Murdoch, nag-aalala. Walang imek si Jerick habang nakatingin kina Helene at Murdoch at nagtanong, bakit? Hindi pa ba sapat na tiyaga ang ipinakita ko kanina sa Villa? Sa tingin mo ba hindi ko kakayanin ang 4 na bodyguard na nakaistasyon sa pinto? Walang ibang masabi sina Helene at Murdoch. Noon lang nila napagtanto na halos nakalimutan na nila na si Jerick ang nagpatamba kay Martin at 100 iba pang tao ng mag-isa. Hehe, Jerick? Muntik na naming makalimutan na sanay ka pala sa martial arts, sabi ni Helene, na may awkward na ngiti. Sa tabi mo, bakit tayo matatakot sa 4 na bodyguard? Tara na. Ngumisi si Jerick. Mas katulad niyan. Pagkatapos ay lumabas sila ng kotse, naglakad papunta sa elevator sa underground parking lot, at sumakay ng elevator paakyat sa ospital. Gusali. Si Graham ay itinalaga sa isang espesyal na ICU ward. Bumaba silang tatlo sa elevator sa 22nd floor at pumunta sa ICU room ni Graham. Pagkatapos ng pag-ikot ng Comer, napansin nila ang 4 na bodyguard na nakasuot at nakasunglas na nakatayo sa pintuan ng isang ICU ward. Nang makarinig ng yabag ang 4 na bodyguard ay agad silang lumingon. Agad silang napatayo sa kanilang upuan nang makita si Helene. Tapos sabay silang naglakad papunta kay Helene. Pinapabilis nila ang kanilang lakad. Halata na gusto nilang hulihin siya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Helene nang huminto siya. Huminto din si Murdoch sa tabi niya. Si Jerick lang ang nagpatuloy pasulong. Sumugod ang 4 na bodyguard, sabik na mahuli si Helene sa lalong madaling panahon. Sa eksaktong sandaling iyon, lumundag si Jerick na parang kidlat. Kasunod ng mga tunog ng ilang suntok, ang 4 na bodyguard ay pinalipad na parang mga sandbag. Lahat sila ay bumagsak sa matigas na sahig ng koridor at umungol bago bumagsak sa isang tambak. Kinaladkad ni Jerick ang lahat ng 4 na walang malay na bodyguard sa banyo, inihagis ang mga ito sa mga upuan sa banyo, at isinara ang pinto. Sa labas, lumilitaw na ang bawat palikuran ay okupado. Pagkatapos ng lahat ng iyon, lumabas si Jerick mula sa banyo upang makita sina Helene at Murdoch na nakatayo pa rin sa parehong lugar, tulala at tulala pa rin. Lumapit si Jerick sa kanila at pinitik ang kanyang mga daliri. Okay lang ba kayo? Noon lamang nabawi ni Helene at Murdoch ang kanilang katinuan. Gayunpaman, hindi nila maipahayag ang pagkabigla sa kanilang mga puso. Iyon ay dahil, katulad ng nangyari sa Villa, hindi nila makita kung paano lumaban si Jerick. Lumipad ang figure ni Jerick at lumipad ang 4 na bodyguard, bumagsak sa lupa bago nawalan ng malay. Ang iyong mga kasanayan sa martial arts ay hindi ka panipaniwala, Jerick. Hindi napigilan ni Helene na purihin si Jerick ng buong puso. Wala tayong masyadong oras. Kung gusto mo akong purihin, maaari kang maghintay hanggang sa mailigtas ko ang iyong ama at umalis sa lugar na ito, sabi ni Seymour. Nagulat si Helene, sinabi mo bang ililigtas mo ang aking ama? Nagkamali ba ako ng pagkarinig sa sinabi niya? Low is that possible? Maging ang punong manggagamot ng ospital ay nagtangkang iligtas ang aking ama. Ngunit maliban kung ang aking ama ay gumawa ng isang mahimalang paggaling sa kanyang sarili, hindi siya magising mula sa kanyang pagkakoma, pagtataka niya. Gayunpaman, seryosong tumingin si Jerick kay Helene at nagtanong, sa tingin mo ba sinamahan kita sa ospital para bisitahin ang isang pasyente? Wala akong ganoong oras. Pumunta ako dito para iligtas ang tatay mo, at ilayo siya sa ospital. Pakiramdam ni Helene ay para siyang nakikinig sa isang pantasya. Nahirapan siyang paniwalaan. Maging si Murdoch, na nakatayo sa malapit, ay namangha. Pagkatapos, parang sa panaginip, sinundan nila si Jerick sa ICU ward. Sa ward, nakahiga sa hospital bed ang isang matandang lalaki sa edad na 50, nakapikit ang mga mata. Nakasuot siya ng oxygen mask at napapalibutan ng iba't ibang kagamitang medikal.
Nakaramdam si Helene ng matinding kirot sa kanyang puso nang makita ang kanyang ama na nakahiga sa hospital bed. Sa puntong iyon, nag-set up na si Jeric ng medical workbench sa ward at nakakita ng isang kahon ng mga silver needles para sa dry needling use. Pagkatapos ay dinala niya ang kahon ng karayom sa kama at inilagay sa mesa ng kama. Anong ginagawa mo, Jeric? Hindi maiwasang magtaka ni Helene nang mapansin ang mga karayom sa kamay nito. Sinabi ni Jeric na may time na mukha, ilalagay ko ang mga karayom sa mga trigger point sa ulo ng iyong ama, alisin ang pagdurugo, at ibabalik ang kanyang malay. Nagulat si Helene. Pero Mail, iligtas mo ba talaga ang tatay ko kung gagawin mo iyon? Magkakaroon ba ng anumang panganib? Pagkatapos ng lahat, kahit na ang punong manggagamot ay walang magawa tungkol dito. Magagawa kayang gisingin ni Jeric ang kanyang ama mula sa kanyang pagkawala ng malay sa pamamagitan lamang ng ilang karayom. Itaas ang kanyang. Napatitig si Jeric kay Helene at mariing sinabi. Huwag kang mag-alala. Ako ay isang mag-aaral ng Departamento ng Medisina sa Oakhaven University, na dalubhasa sa dry needling. Talagang gisingin ko ang iyong ama mula sa kanyang pagkawala ng malay, at siya ay magiging ligtas at maayos. Natigilan si Helene. Inaasahan niya na ang pagliligtas sa kanyang ama ay magiging isang mahirap na gawain. Gayunpaman, pinaniwalaan siya ni Jeric na talagang iligtas niya ang kanyang ama. Walang kamalay-malay, tumanggo siya kay Jeric at sinabing, kung gayon, pakitunguhan ang aking ama. Nang mawala ang kanyang boses, ipinasok ni Jeric ang mga karayom sa bilis ng kidlat, mabilis at maayos. Ang bawat galaw niya ay tumpak, at natapos niya ang paggamot sa isang iglap. Wala siyang ginawang mas marami o mas kaunti, hindi masyadong mabagal o masyadong mabilis. Nagpasok si Jeric ng 12 ng mga karayom sa ulo ni Graham sa isang iglap. Kasabay ng pagpasok ng mga karayom, si Jeric ay naging isang henyo sa medisina na may walang katulad na mga kasanayang medikal. Pumasok si Helene. Sindek. Kabanata 124. Sa ilang minuto, natapos ni Jeric ang paggamot. Nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas ay makapagpahinga na siya, na parabang nakamit niya ang tagumpay. Naglagay siya ng mga karayom sa metal box at isinara ang takip. Pagkatapos ay inilagay ni Jeric ang kahon sa kanyang bulsa. Sa hinaharap, kung makatagpo siya ng anumang mga pasyenteng may malubhang karamdaman, maaari niyang iligtas sila anumang oras. Humarap si Helene sa kanyang ama na si Graham na wala pa ring malay sa kama. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jeric, na natapos na ang kanyang paggamot. Tapos ka na ba? Tanong niya. Tumanggo si Jeric. Oo, tapos na ako. Naguguluhan si Helene. Pero bakit hindi pa nagigising ang tatay ko? Sa katunayan, hindi niya inaasahan na madyay gising ang kanyang ama. Kaya naman hindi na siya nagulat. Gumaling na ang tatay mo. Mangyaring tingnan kung hindi ka naniniwala sa akin. Nakangiting itinuro ni Jeric si Graham. Sina Helene at Murdoch ay parehong lumingon kay Graham. Natigilan sila nang mapansin nilang bahagyang nanginginig ang nakapikit na talukap ng mata ni Graham. Pagkatapos noon, binuksan ni Graham ang kanyang mga mata. Nagulat si Helene at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Tatay. Agad siyang pumunta sa kama. Nakangitiring pumunta si Murdoch. Mr. Field, sa wakas gising ka na. Magalang niyang sabi. Si Jeric naman ay nakangiti sa kanila. Lumilitaw na ang tuyong karayom ay simple at tila walang epekto kay Graham, na nasa malalim na pagkawala ng malay. Sa katunayan, kahit isang kilalang manggagamot ay hindi magising si Graham mula sa kanyang pagkawala ng malay sa tuyong karayom. Nakagawa ng milagro si Jeric dahil mayroon siyang mga pilak na karayom para sa paggamot. Sa tulong ng kanyang mana, ipinasok niya ang mga karayom at na-unlock ang mga trigger point ni Graham sa ulo. Pagkatapos ay inalis niya ang pagdurugo upang ayusin ang nasirang tisyo at nerbiyos ng utak. Matapos maalis ang mga mana vessel at gumaling ang kanyang pinsala sa utak, nagising si Graham mula sa kanyang pagkawala ng malay. Nang magising si Graham at nakita niya sina Helene at Murdoch, tumingin siya sa hindi pamilyar na paligid. Helene, Murdoch. Nasaan ako? Tanong niya sa mahinang boses. Sumagot si Helene, Tay, nasa ospital ka.
Mahigit 1 buwan ka nang nakoma. Dahil dito, malungkot at may kasalanang sinabi ni Helene sa kanyang ama, Tay, hindi ako dapat nakipagtalo sa iyo noong araw na iyon. Pinalabas kita sa galit. Hanggat bumuti ang iyong kalusugan, ipinapangako kong ikakasal ang panganay na anak ng pamilya Wyatt. Inabot ni Graham at tinanggal ang oxygen mask. Lalong lumino ang kanyang kamalayan at marami siyang naalala. Tulungan mo akong umupo, sabi niya kay Helene. Parehong nag-aalala sina Helene at Murdoch. Tay, kakagising mo lang, mahina pa ang katawan mo. Natatakot ako na ang pag-upo ay hindi mabuti para sa iyo. Maghahanap ako ng doktor ngayon. Aalis na sana si Helene. Ngunit sinabi ni Jerick sa kanya, hindi na kailangang maghanap ng doktor. Maayos na ang kalagayan ng iyong ama ngayon. Maaari mo siyang tulungang makatayo. Murdoch, mangyaring pumunta at bumili ng sopas para kay Mr. Field, sabi niya kay Murdoch. Kailangan niya ng pagkain bago siya makaalis sa kama at maglakad-lakad. Nang marinig ni Murdoch ang kanyang mga salita, agad siyang tumugon, Oo, Mr. Agosta. Si Jerick ay hindi miyembro ng pamilya Field, ngunit iniligtas niya si Graham. Sa makatuwid, pinanghawakan ni Murdoch si Jerick sa parehong pagsasaalang-alang bilang Helene. Pagkatapos nito, umalis si Murdoch sa ward. Para naman kay Helene, hindi siya naghanap ng doktor. Kasunod ng utos ni Jerick, tinulungan niya ang kanyang ama na makatayo at naglagay ng unan sa likod niya para masandalan niya ito. Matapos gawin ang lahat ng iyon, nagtanong siya, ano ang pakiramdam mo, tatay? Tumango si Graham. Pinuno ni Jerick ng maligamgam na tubig ang isang tasa at iniabot ito kay Graham, na nagsasabing, Mr. Field, pakikuha ng tubig. Nakangiting tumango si Graham kay Jerick. Salamat, binata. Pagkatapos ay uminom siya ng ilang subo ng tubig. Pagkatapos ilagay ang tasa sa bedside table, tumingin ulit siya kay Jerick at sinabing, Bata, hindi ko pa natatanong ang pangalan mo. Bago pa makapagsalita si Jerick ay pinakilala na siya ni Helene. Ang pangalan niya ay Jerick Agosta, tatay. Siya ang gumising sa iyo mula sa iyong pagkakoma. Mr. Agosta, salamat sa pagligtas sa akin, sabi ni Graham habang tumango kay Jerick. Bilang isang manggagamot, responsibilidad kong magligtas ng mga buhay. Mr. Field, hindi mo kailangang maging magalang, mahinahong sabi ni Jerick. Si Graham ay may kanais-nais na impresyon kay Jerick, na walang malasakit at mahinhin. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang anak na si Helene, at nagtanong, Helene, sabi mo 1 buwan akong nakoma. Tumango si Helene. Binalaan din kami ng doktor na maaari kang maging isang gulay at hindi na magising. Nang marinig ito ni Graham, nag-alab ang kanyang mga mata sa galit. Pinalaki ko siya sa loob ng 30 taon at binigyan ko siya ng pagkakataong mamuhay ng maunlad at makapangyarihan. Itinatintik na niya akong patayin. Biglang nagbago ang pagtataka ni Helene habang nakatingin sa ama. Pinapagalitan mo ba ako, Dad? Dapat talaga hindi na ako nakipagtalo sa'yo nung araw na yon. Hindi ko akalain na hihimatayin ka. Dagdag pa niya, pero hindi ko ginustong saktan ka. Palagi kitang iniisip bilang ama ko. I know you are my good daughter, sabi ni Graham habang hinihimas ang ulo ni Helene. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko ay ang malupit mong kapatid na si Clinton. Natarante si Helene. Nawalan ng malay ang kanyang ama dahil sa kanilang pagtatalo. Wala siyang ideya kung paano ito nauugnay kay Clinton. Nang mapansin ni Graham ang naguguluhan na ekspresyon ng kanyang anak, sinabi niya sa kanya kung ano talaga ang nangyari noong araw na iyon. Mga 1 buwan na ang nakalipas, pagkatapos ng talakayan tungkol sa arranged marriage ni Helene, nakipag-away si Graham sa kanya. Pagkatapos noon, bumalik si Graham sa kanyang pag-aaral, at pinuntahan siya ni Clinton. Siyempre, ang layunin ng pagbisita ni Clinton sa Graham ay hindi upang mamagitan, ngunit upang pasiglahin ang apoy. Binatukan ni Clinton si Helene, tinawag siyang walang galang at sinabing tinanggihan niya ang kagustuhan ni Graham at nakipagtalo sa kanya tungkol sa arranged marriage. Sinabi niya na kung patuloy na kumikilos si Helene, ang pamilya ng Field ay masisira sa madaling panahon.
Sinubukan pa niyang hikayatin si Graham na palayasin ang suwail na hilin sa pamilya ng Field. Gayunpaman, hindi kailanman makikinig si Graham kay Clinton. Hindi lamang siya nagulat sa mga aksyon ni Clinton, ngunit bilang nakatatandang kapatid ni Helene, wala siyang intensyon na protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Ate. Sa kabaligtaran, napuno siya ng mali siya sa kanya. Kahit isang tagalabas ay hindi gagawa ng ganito. Sa makatuwid, sinaway ni Graham si Clinton sa mismong lugar. Malinaw niyang sinabi na hindi niya ipinakita ang mga birtod ng isang nakatatandang kapatid. Higit pa rito, nangako si Graham na hindi niya pipilitin si Helene na iwan ang pamilya ng Field at mamanahin niya ang lahat sa pamilya ng Field sa hinaharap. Nang mapansin ni Clinton na masama ang loob ni Graham, mabilis siyang humingi ng tawad. Si Graham naman ay hindi siya pinatawad. Sa halip, tumalikod siya at sinabing ayaw niyang makita si Clinton at hiniling sa kanya na umalis sa pamilya Field kinabukasan. Walang ideya si Clinton na palalayasin siya ni Graham sa pamilya ng Field. Ito ay nagpasigla sa pagkamuhi ni Clinton, at siya ay nagalit. Bigla niyang hinawakan ang ulo ni Graham at itinulak ito sa pinakamalapit. Mesa. Kabanata 125. Matapos pakinggan ang kwento ng kanyang ama, namula si Helene sa hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na ang kalupitan ni Clinton ang may kasalanan sa pagkakoma ng kanyang ama. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, napansin din ni Helene ang isang pulang spot sa noo ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Clinton na natama ni Graham ang kanyang ulo sa desk nang siya ay nahimatay. Si Helene ay ganap na walang kamalayan sa aktwal na sitwasyon. Pagkatapos nito, inakusahan ni Clinton si Helene na hindi masunurin at pinalayas siya ng iba pang pamilya sa pamilya. Sinuhulan pa ni Clinton ang isang grupo ng mga senior executive ng Horizon Group para patalsikan si Helene sa kanyang posisyon bilang vice-presidente. Si Helene, na hindi patas ang pakikitungo, ay naniniwalang siya ang dahilan ng pagkakoma ng kanyang ama. Napuno siya ng pagsisisi at sinisisi ang sarili sa kanyang mga ginawa. Ngayon lang niya napagtanto na ang aksidente ng kanyang ama ay bunga ng tukana ni Clinton. Kung ikukumpara sa pagkamangha ni Helene, si Jerick ay sobrang kalmado dahil alam na niya kung ano ang nagdulot ng pagkawala ng malay ni Graham, salamat sa kanyang God's eye. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nagpunta upang iligtas si Helene, dinala siya sa ospital at iniligtas si Graham mula sa kanyang pagkawala ng malay. Sa pamamagitan lamang ng pagliligtas kay Graham may hayag ang buong katotohanan. At, syempre, tapos na si Clinton. Nag-alab sa galit ang mga mata ni Helene, at sinabi niya sa kanyang ama, noong nahimatay ka, sinisi ako ni Clinton. Pagkatapos ay nagbandage siya, kasama ang aming pamilya at pinalayas ako. Kasunod noon, ikinwento ni Helene ang lahat ng ginawa sa kanya ni Clinton. Matapos marinig ang kwento ng kanyang anak, galit na galit si Graham. Walang pusong halimaw. Siya ay inabandona bilang isang bata, at ang iyong ina at ako ay naawa sa kanya, kaya namin siya pinapasok. Originally, sinadya ko siyang sanayin para maging successor ko, pero after so many years, wala siyang nagawang worthful sa buhay niya or sa kumpanya. Sa kabilang banda, araw-araw siyang nakikipaglokohan sa mga babae, nakikipag-inuman at nakikipagsayahan sa kanila. Isa siyang bona fide playboy. Pagpapatuloy niya, kaya ikaw ang napili ko para maging successor ko. Hindi ko akalain na gagamit ng mga tusong tukana ang bastos na iyon para agawin ang kontrol sa pamilya at sa kumpanya. Pinalayas ka pa niya. Dahil hindi ako patay, hindi ko siya hahayaang gumawa ng masama at sakta ng aking pamilya at kumpanya. Opisyal na mapopromote si Clinton bilang chairman sa loob ng 3 araw. Gusto niya ng kumpletong kontrol sa kumpanya, seryosong sabi ni Helene. So sinusubukan niyang maging chairman. Ngumisi si Graham. Ipapababo ko na siya sa taong walang-wala, ngayong araw nagulat si Helene. Papa, ibig mong sabihin. Makipag-ugnayan sa mga pangunahing shareholder ng kumpanya. Tawagan ang iyong Uncle Brown, Uncle Green, Uncle White, at Uncle Jackson para magkita sa conference room sa kumpanya sa 12:00. Sabihin sa kanila na ito ang aking ideya.
Kalmadong ibinigay ni Graham ang kanyang mga tagubilin, na parabang siya ay isang commander ng hukbo. Natuwa si Helene nang marinig iyon. Nang maalala niyang kagigising lang ng kanyang ama mula sa pagkakoma, hindi niya maiwasang sabihin, "Tay, kagigising mo lang. Maaaring makasama ito sa iyong kalusugan kung dadalo ka sa pulong ng mga shareholder. Huwag kang mag-alala, Helene. Magiging maayos na ako ngayong bumangon na ako." Higit pa rito, ayaw kong magdulot ng karagdagang pinsala si Clinton sa aming pamilya at kumpanya. Mariing sabi ni Graham, nakakuyong ang mga kamao. Bahagyang tumanggo si Helene. Pagkatapos ay tatawagan ko si Uncle Brown, Uncle Green, at ang iba pa ngayon at ayusin na magkita sila sa headquarters ng kumpanya. Pagkatapos noon, kinuha ni Helene ang phone niya at nagsimulang tumawag. Kasabay nito, sa villa ng pamilya Field. Umupo si Clinton sa sofa sa sala na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Galit na sigaw niya kay Clive at sa ilang bodyguard, "You really disappoint me. Kahit na sa napakaraming tao, nagawa mong mawala sa isip mo si Jerick." Higit pa rito, nailigtas pa niya sina Helene at Murdoch. Ang katotohanan na nakatakas si Helene kasama ang kasunduan ng mga shareholder ay higit na nagpagalit kay Clinton. Gamit ang dokumentong iyon, si Helene ay magiging shareholder ng Horizon Group. At siya ay nagmamay-ari ng 10% ng mga pagbabahagi ng kumpanya tulad ng ginawa niya. Kung ipinakita ni Helene ang dokumento sa pagpupulong ng mga shareholder, mahirap hulaan kung sino ang magtatagumpay bilang chairman ng Horizon Group. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat ang mga nagawa ni Helene. Maaaring pilitin ni Clinton ang mga senior executive na tumanggap ng kanyang mga suhol. Gayunpaman, ang mga pangunahing shareholder ng kumpanya, lalo na ang 10 pinakamatandang shareholder ng kumpanya, ay mahirap harapin. Ituloy natin ang paghahanap, Mr. Field. Walang alinlangan na matuntan namin sina Jerick, Helene, at ang iba pa. Mukhang nahihiya si Clive habang kausap si Clinton. "Hindi mo kailangang pumunta," sabi ni Clinton. "Mayroon akong mas mabigat na gawain para sa iyo. Magpadala ka lang ng ilang bodyguard mula sa villa para hanapin sila." Tanong ni Clive, "Mr. Field, ano ang kailangan mong gawin ko?" "Ang pagpupulong ay gaganapin sa tanghali ngayon. Pagdating ng oras, magdala ng ilang tao para bantayan ang pasukan ng gusali. Kung nakatagpo ka ni Helene, dapat mong makuha siya kahit anong mangyari. Dapat ay pagbawalan siyang dumalo sa pulong." Ang mga mata ni Clinton ay kumislap sa malamig na liwanag. Agad namang tumugon si Clive, "Yes, Mr. Field." Pagkatapos noon, nagtanong siya, "Ngunit Mr. Field, hindi ba sinabi mo na ang pagpupulong ng mga shareholder ay gaganapin pagkatapos ng 3 araw?" Ngumiti si Clinton. Naniniwala siguro si Helene na magsasagawa ng shareholders meeting ang kumpanya sa loob ng 3 araw. Kaya kailangan ko siyang mahuli. Sa oras na malaman niya, ako ang magiging chairman ng Horizon Group. Gusto kong malaman kung ano ang gagawin niya sa puntong iyon. Agad namang natauhan si Clive at pinuri si Clinton. "Mr. Field, walang makakalaban sa iyo in terms of resourcefulness. Sige, magpadala ka ng ilang tao para hanapin sina Jerick at Helene, sundan mo ako sa kumpanya mamaya." Sinabi ni Clinton. "Oo, sir." Lumabas si Clive sa sala kasama ang isang grupo ng mga bodyguard. Inilabas ni Clinton ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Matapos maiugnay ang tawag, sinabi ni Clinton, "Miss Wade, makipag-ugnayan sa lahat ng mga pangunahing shareholder. Ang pagpupulong ay magaganap ng maaga. I-reschedule ito sa tanghali ngayon. Samantala, sa ICU ward ng ospital. Tatay, nakipag-ugnayan na ako sa 10 shareholders at ipinaalam sa kanila na nagising ka na mula sa iyong pagkawala ng malay," sabi ni Helene kay Graham habang binabaan niya ang telepono. "Ipinapadala nila sa iyo ang kanilang pinakamahusay na pagbati para sa mabilis na paggaling. Darating din sila sa oras para sa pagpupulong ng mga may hawak ng stock." Tumango si Graham. "Ang galing." Bumalik si Murdoch na may dalang isang mangkok ng sopas, na pagkatapos ay ibinigay niya kay Graham. "Mr. Field, mangyaring kumain ng ilang sabaw." Sabi niya. Tumango si Graham.
Pagkatapos ay sinubukan ni Murdoch na pakainin si Graham ng isang kutsarang puno ng sopas. Kaya kung kumain mag-isa, tugon ni Graham. Si Murdoch ay ayaw sumuko. Mr. Field, mahina pa ang katawan mo. Papakainin kita. Napagtanto ni Graham na ang pagsasabi ng higit pa ay walang kabuluhan, kaya ang tanging magagawa niya ay hayaan siyang pakainin siya ni Murdoch. Siya ay hindi kumain sa loob ng higit sa isang buwan at nakatanggap ng likidong nutrisyon upang mapanatili siyang buhay. Kaya, nang kumain muli si Graham ng pagkain, kahit na ang simpleng sopas ay lasa ng masarap. Siyempre, hindi siya makakain kaagad ng mga mamantika dahil kagagaling lang niya. Ito ang dahilan kung bakit hiniling ni Jerick kay Murdoch na bumili ng sopas. Umabot ng 1 oras si Graham para matapos ang sopas. Sa bagay, kagagaling lang niya sa coma. Kinailangan niyang kumain ng dahan-dahan, kaya natagalan. Nang matapos si Graham, tinanong niya si Helene, anong oras na ngayon? 11:30 a.m., tinignan ni Helene ang phone niya. Sige, 30 minutes na ang stockholders meeting. Oras na para pumunta tayo, mahinahong sabi ni Graham. Kabanata 126. Sa tanghali, isang malaking grupo ng mga tao ang nakatayo sa harap ng 1,200 talampakan ang taas na gusali na kabilang sa Horizon Group. Nakatayo si Clive sa gate, pinagmamasdan ng mabuti ang paligid, naglalabas ng malakas na momentum, habang nakatayo siya doon na parang isang matapang na tagapag-alaga. Ilang beses na siyang nabigo na tuparin ang mga utos ni Clinton. Naiinis siya sa sarili niya. So, this time, si Clive ay nanumpa na hindi niya pababayaan si Clinton, anuman ang mangyari. Hindi niya pinapasok si Helene sa gusali para dumalo sa board meeting. Humalukip-kap si Clive at nagbabantay sa gate ng gusali. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang 20 hanggang 30 na angkop na bodyguard na may salaming pang-araw, kasama ang higit sa 20 bodyguard mula sa kumpanya. Nakatayo sila sa isang maayos na linya sa gate ng kumpanya. Kahit na ang isang langaw ay hindi makapasok sa kumpanya, na labis na binabantayan ng lahat ng mga bodyguard na ito. Si Clinton at ang iba pang 10 shareholder ay nasa gusali na. Nasa conference room sila ngayon. Si Clinton, ang 10 mahahalagang shareholder, at ilang mahahalagang executive ay nakaupo sa malaking conference room. Si Clinton, sa kanyang tungkulin bilang pansamantalang tagapangulo, ang tagapangulo ng pulong na ito. Tumayo siya at ngumiti, mga kapwa shareholders, board of directors, sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan kong isagawa ang pagpupulong na ito ng maaga. Ang tatay ko ay nakoma pa at hindi pa nagigising, pagkatapos niyang makipag-alitan sa kapatid ko. Gayunpaman, ang kumpanya ay nangangailangan ng isang tao sa Taiwan o ang mga operasyon ay magdurusa. Kinailangan kong maging mas maingat dahil may kinalaman ito. Pag-unlad ng aming kumpanya. Kaya ngayon, narito kami para pumili ng bagong chairman na mamumuno sa Horizon Group sa isang magandang kinabukasan. Ang 10 kulay abo na mga tao na angkop na nakaupo sa conference room ay parehong mga shareholder pati na rin ang board of directors ng Horizon Group. Sila ang mga founding member ng Horizon Group at inialay ang kanilang mga sarili sa kumpanyang ito, kasama si Graham. Bagamat hindi sila kasali sa mga operasyon ng kumpanya, mayroon pa rin silang mahalagang stake sa kumpanya, na may karapatang vol. Katulad ngayon, sa kawalan ni Graham, mahalaga sila sa paghirang ng bagong chairman. Sa madaling salita, maaari silang magpasya kung si Clinton ay maaaring maging bagong chairman ng kumpanya. Malaking karangalan ko na mahalal ako ng management at may talaga bilang temporary chairman. Kung ako ay sapat na mapalad na makuha ang iyong tiwala at suporta upang maging susunod na chairman, gagawin ko ang aking makakaya upang mapahusay ang pag-unlad ng aming kumpanya. Seryosong sabi ni Clinton sa mga shareholder. Gayunpaman, hindi tumugon ang 10 shareholder. Nakaramdam ng kaunting vinderest si Clinton. Ayaw ba nila akong maging bagong chairman? Nagtataka si Clinton. Alam na niya na hindi sila papayag na siya ang maging bagong chairman. Alam kasi nilang lahat na ampun siya ni Graham. Ngunit, ngayon, siya lamang ang kandidato para sa posisyon ng chairman.
Si Helene ay hindi maaaring naruroon. Kahit na ayaw siyang piliin ng matatandang ito bilang chairman, wala silang ibang pagpipilian. Dahil walang ibang kwalipikadong maging chairman maliban sa kanya, kasama ang mga matatandang ito. Nagkaroon ng sagnay sa mga regulasyon ng kumpanya na itinakda ni Graham na hindi maaaring hawakan ng mga shareholder ang posisyon ng chairman. Biglang nagkagulo. Narinig ng lahat ang tunog ng helicopter na umaaligid sa kalangitan sa labas ng floor-to-ceiling window. Tumingin sila sa bintana at nakita ang helicopter na lumilipad papunta sa kanila. Bukod dito, nakita rin nila ang helicopter na ito na may mga salitang Horizon Group sa gilid nito. Nanlaki ang mga mata ni Clinton, at naisip niya, hindi ba ang helicopter na ito ang pribadong jet ng chairman? Ang helicopter na ito ay nakapark sa manor ng pamilya Field mula nang makoma si Graham. Kaya paano ito biglang lumitaw sa labas ng kumpanya? Nagtataka si Clinton. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Clinton, at naisip niya, nakasakay ba si Helene sa helicopter? Clinton, parang may kulang sa meeting ngayon. Tanong ni a shareholder. Dapat tawagan ni Clinton ang shareholder na ito bilang Uncle Brown sa pagkakasunod-sunod ng seniority. Nang marinig niya ito, mas sigurado si Clinton na baka nasa helicopter si Helene. Tiningnan siya ni Clinton at sinabing, Uncle Brown, you mean my sister, Helene. Siya ay kusa at naging sanhi ng aking ama sa isang vegetative state. Nagalit ito sa lahat ng tao sa kumpanya. Sa makatuwid, ang aming mataas na antas ng pamamahala pagkatapos ay nagpasya ng lubos na tanggalin siya sa kanyang posisyon at paalisin siya. Hindi siya pwedeng maging chairman, kaya sana suportahan ninyo akong lahat. Biglang nagkagulo. Nang nagsasalita si Clinton, ang tunog ng mga talam ng helicopter ay nalunod sa kanyang mga salita. Nakita nila ang helicopter na lumipad papunta sa bubong ng kumpanya mula sa bintana. Nanatiling tahimik ang lahat ng shareholders. Hindi sila tumugon. Parang hindi nila narinig ang sinabi ni Clinton. Galit na galit si Clinton sa kanila. Alam niyang sinasadya nila iyon. Gusto namin sila para kay Halir. Hindi niya makukuha ang gusto nila. Chaton nakabok sa gitnang agol mataba mukha na lalaki na may tuwa at said, Mr. Mill, at humingi at upang makuha ang war out and there stay in a has private plane without his per icon. Si Ben Mill ay in-aid ni Clinton. Agad siyang tumayo at sumagot, Yes, Mr. Field. Ik niya agad ang conference room. 3 o 4 na sasakyan ng pulis ang dumating sa gate ng kumpanya. Ang lahat ng mga executive sa pulong ay mukhang medyo hindi mapalagay. Narinig nila ang mga tunog ng sirena na nagmumula sa ibaba, na nangangahulugang nasa paligid ng kumpanya ang mga pulis. Pakiramdam nila ay may mangyayari. Maging si Clinton ay naging hindi mapakali. Hindi niya maisip kung sino ang nasa private helicopter ng chairman na biglang dumating sa kumpanya. Ang mga sirena na nagmula sa ibaba ay labis na nakagambala sa kanya. Masama ang kutob niya dito. Biglang may mga yabag mula sa labas ng conference room. Lumanog ang pinto ng meeting room at may nagtulak ng pinto. Kakaalis lang ni Ben. Nakayuko, iniunat niya ang kanyang kamay at magalang na sinabi, Chairman, Miss Field, sa ganitong paraan. Pagkatapos, si Graham, nakasuot ng suit at kurbata, ay pumasok mula sa labas. Seryoso ang ekspresyon niya. Sumunod si Helene sa likuran niya, sexy at maganda, nakaitim na suit. Nasa likod niya sina Jerick at Murdoch. Nang makita sila, nagulat si Clinton. Nanlaki ang mga mata niya at hindi siya nakapagsalita. Nagulat din ang iba sa conference room. Tumayo ang mga shareholder at magalang na sinabi kay Graham, Welcome back, Chairman. Binabati kita sa iyong paggaling. Then, the other executives realized what happened and greeted Graham, too. Kabanata 127. Nanlaki ang mata ni Clinton sa takot. Hindi niya akalain na makakasama si Graham sa board meeting na ito. Naisip niya, hindi ba dapat nakahiga siya sa ospital na parang isa sa mga buhay na patay? Bakit parang walang nangyari? Ang pinakamakapangyarihang mga eksperto sa ospital ay nagsabi na maaaring hindi na siya magising.
Ano ang nangyayari? Sino ang magpapapaliwanag sa akin? Napanganga siya pareho sa gulat at gulat. Graham. Sina Helene, Jeric, at Murdoch ay pumasok sa silid. Ngumiti si Graham at sinabi sa 10 shareholders, "Mga bro, umupo kayo." Ang mga shareholder ay tumango kay Graham at sinabi, "Chairman, nakabalik ka na sa wakas. Akala namin aabandonahin mo ang kumpanya at kami. Kung hindi ka nakabalik kaagad, ang Horizon Group ay nabaligtad," sabi ng isang shareholder. Tinutuya niya si Clinton. Tumango si Graham at sinabing, "Tama ka. Kung hindi pa ako bumalik, may ibabagsak ang kumpanya. Ngunit ngayong nakabalik na ako, walang maaaring manggulo sa kumpanya." Agad na humakbang ang isang senior executive, hinayla ang 2 upuan sa mesa, at magalang na sinabi, "Chairman, Miss Field, umupo ka muna." Ang senior executive na ito ay nasuhulan ni Clinton at natupad ang kanyang mga tagubilin dati. Pero ngayon, bumalik na ang chairman. Tiyak na alam niya kung saang bahagi nilagyan ng mantikilya ang kanyang tinapay. Agad siyang tumayo sa gilid ni Graham para ipakita ang kanyang katapatan. Nakita naman ng ibang executives ang aksyon niya at agad namang sumunod. Abala sila sa paghahain ng kape at pagbati kay Graham. Hindi makapaniwala si Clinton sa kanyang mga mata. Lahat ng mga senior executive na ito na naging loyal sa kanya noon ay biglang naging mga turncoat. Pakiramdam ni Clinton ay parang may sumaksak sa kanyang puso o nagpadala sa kanya sa impyerno. "Bueno, sa panahon na wala ako sa kumpanya, salamat sa iyong pagsusumikap," sabi ni Graham sa ilang mga nagtatanong. Mga executive. Ang mga ehekutibong ito ay sumagot ng may pananagutan at kahit na may bahagyang pagkakasala, "Hindi naman, Chairman. Trabaho natin ito. Bumalik na kayo sa upuan niyo." Mahinang sabi ni Graham. Tumango ang mga executive at bumalik sa kanilang mga upuan. Tapos si Graham Locke at Clifton at Act. "Ngayon, maaari kang magpatuloy sa pagpupulong." Clinton slays with deathly pole at ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis. Nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang int, ngunit sa katotohanan, siya ay malamig at nanginginig na hindi mapigilan. Ang kanyang ama ay bumalik sa kumpanya, maaari ba siyang magpatuloy sa pagdaraos ng pulong? Ang lahat ng mga senior executive, kabilang si Ben, ay tumalon at ngayon ay nasa panig ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi siya nagulat sa kanilang pagkakanulo. Pagkatapos ng lahat, si Graham ang pinakamalaking shareholder ng kumpanyang ito, na may 70% ng mga pagbabahagi. Kahit na ang isang hanggal ay tatayo sa panig ng chairman, kaysa sa kanya, ang pansamantalang chairman na walang ganap na kapangyarihan sa kumpanya. Biglang lumuhod si Clinton sa lupa at umiyak ng malakas, "Itay, nagkamali ako. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataon na itama ang aking pagkakamali. Tad, hindi kita dapat sinaktan. Totally spaced out ako noong gabing iyon. Pasensya na." Bakit biglang lumuhod si Clinton sa lupa at humingi ng tawad sa kanyang ama? Ito ay dahil nakita niya na ang labanan ay natalo, kaya't walang saysay na maglagay pa ng anumang pagtutol. Ayaw niyang mapatalsik sa kumpanya at pamilya ni Graham. Kung gayon, wala siya. Kaya lumuhod siya at umiyak ng malakas, umaasang bibigyan siya ni Graham ng pangalawang pagkakataon. Nang marinig nila ang sinabi ni Clinton, lahat ng mga shareholder at executive ay puno ng pagdududa. Pinaghihinalaan nila na may kinalaman kay Clinton ang koma ni Graham at ang kanyang kasunod na 1 month na pananatili sa ospital. "Well, then tell me, anong ginawa mo? Bakit ka nagsusorry sa akin?" Malamig na sabi ni Graham. "Tatay, hindi ko dapat sinisiraan si ate in the den noong gabing iyon. I even wanted you to dean her and kick her out of the Field family," napaiyak si Clinton, nahihiya. Nagulat ang lahat ng mga shareholder at executive. "Ano pa?" sabi ni Graham na may deadpan expression. Mukhang nahihiya si Clinton. Nag-alinlangan siya at sinabing, "At, hindi ko dapat hinawakan ang ulo mo at hinampos ito sa mesa, na naging dahilan ng pagkakoma mo sa loob ng maraming araw. Deserve kong mamatay." Pagkatapos niyang magsalita, sinampal ng malakas ni Clinton ang sarili niya.
Tahimik ang meeting room na tanging tunog ng sampal niya ang maririnig. Ang parehong mga shareholder at executive ay lubos na nabigla. Hindi nila inaasahan na susubukan ni Clinton na patayin ang kanyang ama. Isa siyang halimaw. Hindi natinag si Graham sa inasal ni Clinton at sinabing, maaari mo pang saktan ang iyong ama at kapatid na babae. Hindi ka karapat-dapat na maging ang kapalit ng Field Agility at ang kumpanya. Tumawag na ako ng pulis. Mas mabuting makulong ka para pagnilayan ang iyong mga maling nagawa at magbalik ng bagong dahon. Ano? Napahinto si Clinton at gulat na sabi. Tad, tumawag ka ba ng pulis? Hindi. Tatay, ako lang ang iyong anak, bigyan mo ako ng pagkakataon. Tatay, na sigaw niya. Gumapang pasulong si Clinton at sinubukang hawakan ang mga binti ni Graham. Gayunpaman, si Murdoch, na nakatayo sa gilid, ay sinipas si Clinton sa malayo at sumigaw. Huwag kang lalapit sa amo ko. Sa tingin mo ba ay maaari kang gumawa ng isang kaawa-awang gawa at subukang atakihin siya muli? Hindi yun mangyayari. Si Clinton ay sinipa ni Murdoch at sobrang sakit. Talagang gusto niyang ipaliwanag na hindi niya sinusubukang maging kaawa-awa o sinusubukang pumuslit at atakihin si Graham. Ngunit inatake niya si Graham sa pag-aaral at sinaktan siya ng husto. Wala nang maniniwala muli sa kanya. Naramdaman agad ni Clinton na parang napaatras siya sa isang sulok. Isa pa, walang handang tumulong sa kanya. Maya-maya lang ay nakarinig na naman sila ng yabag sa labas ng conference room. Isang dosenang pulis ang pumasok sa silid. Mr. Field, tinawagan mo kami at sinabing may gustong pumatay sa iyo. Nasaan siya? Magalang na nagsalita ang isang nasa katanghaliang gulang na pulis kay Graham. Siya si Mike Brooke, Deputy Superintendent ng Vista Verde Police Station. Si Graham ay isang kilalang negosyante sa lungsod, kaya narinig na siya ni Mike. Sa makatuwid, binigyang halaga ng pulisya ang tawag ni Graham bilang Deputy Superintendent. Pinangunahan ni Mike ang pangkat dito. Kanyang sarili. Nang makita ni Clinton ang pulis, nagulat siya at namutla. Mr. Sinubukan akong patayin ni Brooke, ang aking unfilial son, Clinton Field, itinuro ni Graham si Clinton at sinabing. Nagulat si Mike. Obviously, hindi niya inaasahan na gugustuhin ni Clinton na patayin ang kanyang ama. Murdoch, ibigay mo kay Mr. Brooke ang video na naka-record sa aking pag-aaral. Oo, sir. Sumagot si Murdoch. Kabanata 128. Inabot ni Murdoch ang isang kamera kay Mike at sinabing, Mr. Brooke, ito ang mic camera na lihim na inilagay sa pag-aaral ni Mr. Field. Ang miniature camera na ito ay mayroong lahat ng ebidensya ng kriminal na pag-uugali ni Clinton. Kinuha ni Mike ang camera mula kay Murdoch at iniabot sa isang policeman sa tabi niya. Sinabi niya, tingnan kaagad ang mga nilalaman ng miniature camera na ito. Kinuha ng pulis ang camera. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang computer, inilagay ito sa mesa, at sinimulang suriin ang mga nilalaman ng video na nai-record ng miniature camera. Mr. Brooke, may ebidensya ako sa pag-amin ni Clinton na sinubukan niyang patayin si Mr. Field, may biglang nagsabi. Napatingin ang lahat sa nagsalita. Si Jerick iyon. Naglakad si Jerick kay Mike at binuksan ang isang video sa mobile phone. Ipinakita sa video kung paano lumuhad si Clinton sa lupa at inamin na gusto niyang patayin si Graham. Mr. Brooke, wastong ebidensya ba ito? Tanong ni Jerick. Sinabi ni Mike, maaari itong gamitin bilang ebidensya, ngunit kailangan natin ng karagdagang ebidensya para patunayan na nasaktan niya si Mr. Field. Nakita ni Clinton, na nakaupo pa rin sa lupa, na naitala ni Jerick ang sinabi niya kanina bilang ebidensya ng pagpatay. Nagdulot ito ng galit kay Jerick. Gayunpaman, napakaraming pulis sa silid na hindi niya magawang makabalik kay Jerick, gaano man niya kasuklam si Jerick. Hindi nagtagal ay natapos ang pulis na tumitingin sa miniature camera at sinabing, Mr. Brooke, may ebidensya ang camera. Agad na lumapit si Mike at hiniling sa kanya na i-replay ang recording. Nang makita niya ito, alam ni Jerick na si Clinton ay napapahamak. Nang ma-revive niya si Graham sa ospital, hindi na sila dumiretso sa kumpanya bago ang board meeting.
Sa halip, bumalik sila sa manor ng pamilya Field. Ito ay sa payo ni Graham. Naalala niya na naglagay siya ng sikretong miniature camera sa kanyang pag-aaral. Inayos niya ang camera sa den dahil maraming mahahalagang dokumento ang nakatago sa loob. Kung may nagnakaw ng mga dokumento, malalaman niya kung sino ang gumawa nito sa pamamagitan ng camera. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang miniature camera ay magagamit bilang kritikal na ebidensya upang patunayan ang pagkakasala ni Clinton. Matapos makuha ang ebidensya, agad na pumunta sina Graham, Jerick, at Helene sa Horizon Group sa pamamagitan ng pribadong helicopter ng chairman na nakaparada sa manor ng pamilya Field. Lumapag ang helicopter sa bubong ng kumpanya. Kaya naman, sina Graham, Jerick, at Helene ay nakadalo sa pagpupulong sa tamang oras at naiwasan din si Clive at ang iba pang mga bodyguard na nakatalaga sa gate ng kumpanya. Matapos maalala ni Jerick ang lahat ng ito, pinanood din ni Mike ang buong video. Pagkatapos, tumingin si Mike kay Clinton at sinabing, "Clinton Field, arestado ka dahil sa pagtatangkang patayin ang iyong ama. Ibabalik ka namin sa himpilan ng pulisya para sa karagdagang investigasyon. Sumama ka sa amin." Nang marinig ang mga salitang iyon, lumubog si Clinton sa lupa na may nakamamatay na pamumutla sa kanyang mukha. Nang matanto niya ang nangyari, agad siyang nagmakaawa kay Graham, "Tay, tulungan mo ako. Ayokong makulong. Pakiusap. Ako ay Vault Soil." Ngumuso si Graham. "Sorry, wala akong anak na katulad mo. Ngayon, isa lang ang anak ko, si Helene." Pagkatapos, tumingin si Graham kay Mike at sinabing, "Mr. Brooke, ilayo mo siya. Hindi ko na siya anak. Maaari mo siyang sentensyahan kahit anong gusto mo. Huwag kang mag-alala sa akin." Tumango si Mike at sinabing, "Huwag kang mag-alala Mr. Field. Sisingilan namin siya ayon sa batas." Pagkatapos ay sumenyas siya sa dalawang pulis. Agad silang humakbang para sunggaban si Clinton, na nahulog sa lupa, pinusisan, at dinala. "Mr. Field, Paulum," sabi ni Mike kay Graham nang umalis siya. "Mag-iingat ka," tumayo si Graham para makita siya. Pagkatapos ay dinala ng mga pulis si Clinton. Ilang senior executive, na nangako ng kanilang katapatan kay Clinton. Nakaramdam ng takot at gulat. Hindi nila akalain na gagawin ni Clinton ang karumal-dumal na bagay. Akala nila ay nakipag-ugnay sila sa bagong chairman. Nakaramdam sila ng pag-aalala nang maalala nila kung paano nila sinuportahan ang payo ni Clinton na tanggalin si Helene sa kanyang posisyon bilang vice-presidente. Si Clinton ay dinala ng mga pulis. Susunod, siya ay kakasuhan ng pagpatay at itatapon sa bilangguan. Ang mga senior executive na ito ay natakot na si Helene ay maghihiganti sa kanila mamaya. Lahat sila ay may malakas na survival instincts. "Miss Field, niloko at tinakat ako ni Clinton. Wala akong choice kundi pumayag na tanggalin ka Field, patawarin mo ako." Tumayo ang isang senior executive, yumuko ng malalim kay Helene, at sinabing mapait. Ang executive na ito ang unang humingi ng tawad kay Helene. "Mula sa iyong post, Miss." Sinundan ito ng iba pang executive nang tumayo sila, yumuko, at nagkasala, "Miss Field, lahat kami ay niloko at pinagbantaan ni Clinton, patawarin mo kami. Tanggapin mo ang iyong paghingi ng tawad at patawarin ka. Pero, kung gagawin mo ulit, hindi kita isasama sa kumpanya." Malamig na sabi ni Helene. Kinuha niya ang kilos ng isang makapangyarihang babaeng presidente sa isang iglap. Nang marinig ito, ang lahat ng mga senior executive ay lubos na naaliw at nagpasalamat. "Salamat, Miss Field. Sige, tapos na ang meeting. Ituloy mo ang iyong negosyo," sabi ni Helene. "Oo, Miss Field." Lumabas sila ng meeting room, lubos na gamaan ang pakiramdam na naiwasan nila ang bala. Si Graham lang. Si Helene, Jerick, Murdoch, at ang 10 shareholder ay naiwan sa meeting room. Naisip ni Jerick na wala na siyang ibang gagawin dito. Sa makatuwid, sinabi niya, "Mr. Field, Miss Field, dahil naayos na ang lahat, aalis na ako." Tumango si Graham, "Mr. Agosta, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, mawawala ang pamilya Field at ang kumpanya." "Hindi naman, Mr. Field.
I'm happy to do what I could, mahinhin na sagot ni Jeric. Tumingin si Graham kay Helene at sinabing, Helene, tingnan mo si Mr. Agosta. Pumayag naman si Helene at lumabas ng meeting room kasama si Jeric. Sa corridor, sabi ni Helene. Jeric, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, itinulak na ako ni Clinton sa napakalalim na hukay. Pagdumi ni Jeric, ngayong lumipas na ang bagyo, ang pamilya ng Field at ang kumpanya ay nasa ilalim ng iyong kontrol sa hinaharap. Magkakaroon ito ng magandang kinabukasan. Jeric, gusto mo bang pumunta sa bahay ko para sa hapunan ngayong gabi? Bigla namang tumingin sa kanya si Helene at nagtanong. Natigilan si Jeric sa hapunan. Napaisip si Helene, ito ang ideya ng aking ama. Pakiusap. Para sa kanyang kapakanan. Kabanata 129. Natawa si Jeric sa kahilingan ni Helene. Siyempre, kailangan niyang igalang si Graham dahil isa siyang sikat na negosyante. Verde. Pero, inayos na niyang magkaroon ng candlelight dinner kasama si Lillian ngayong gabi para ipagdiwang ang kanilang huling gabi sa Vista Verde. Hindi ibig sabihin na hindi na siya muling pupunta sa Vista Verde. Ang pinakamahalagang bagay ay ang candlelight dinner ay magiging prelude sa kanilang romantikong gabing magkasama. Hindi nakalimutan ni Jeric ang appointment nila ni Lillian. Ngunit ngayon, tila hindi sila makakain ng candlelight dinner. Kinailangang sabihin ni Jeric, okay, pupunta ako sa hapunan ngayong gabi. Bye. Ihahatid na kita pababa, alok ni Helene. Nakaramdam ng kakaiba si Jeric. Hindi sila magkasintahan, kaya hindi kinailangang gawin iyon ni Helene. Hindi makatanggi si Jeric sa kanyang mabait na kilos. Naglakad sina Jeric at Helene papunta sa elevator. Nagsara ang mga pinto at nagsimulang bumaba at hindi nagtagal ay nakarating ito sa unang palapag. Nag-walk out sina Jeric at Helene. Tumingin si Jeric kay Helene at sinabing, Miss Field, dumating na kami, pwede ka nang bumalik. Tumingin si Helene sa kanya at nahihiyang sinabi, Jeric, pwede mo ba akong tawaging Helene? Natigilan si Jeric. Nagkaroon ba ng problema sa pagtawag sa kanya ng Miss Field? Pero dahil gusto niya iyon. Tumango si Jeric, sige, Helene ang itatawag ko sa iyo. Natuwa si Helene. Maaari kang bumalik muna. Tumalikod na si Jeric para umalis. Pinaalalahanan siya ni Helene, Jeric, huwag mong kalimutan ang hapunan ngayong gabi. Kumaway si Jeric nang hindi lumingon at sinabing, relax, pupunta ako dyan. Tapos, naglakad na siya palabas ng gate. Ngumiti ng matamis si Helene, at kumikinang ang kanyang mga mata. Iniligtas ni Jeric ang kanyang buhay. Iniligtas din niya ang buhay ng kanyang ama. Maging ang pamilya Field at ang Horizon Group ay may utang na loob sa kanya. Ipipiperncated, ang mahigpit para sa kung paano Montivina. Jadran, Heliat na siya ay may red stalls o cam. Ang Gar-Ansi. Thol, Shawa. Iyon ay tungkol sa 20 sal. Ace of Premjo Galasid si Desuthing Washapkong. Dahil, bilang isang nangungunang eksperto sa labas, ilang beses niyang niloko ang mga utos ni Clinton. Nakatayo lang siya doon habang dinadala ng mga pulis si Clinton at walang magawa. Nawalan siya ng kumpiyansa dahil sa mga kabiguan na ito. Hindi siya agad umalis. Siya squatted sa plaza sa sarili binmi. Pagkatapos, nakita niya si Jeric na naglalakad palabas ng gusali. Tulad ng isang marahas na hayop, agad siyang sumugod kay Jeric at gustong ilabas ang kanyang galit. Narinig ni Helene ang kanyang galit na dagandong. Ungol ni Clive at pilit na hinaharang si Jeric na nakatawag naman ng atensyon ng mga tao sa paligid. Mabilis siyang pinalibutan ng mga ito para manood. Clive, ang lakas ng loob mo. Si Clinton ay dinala na sa hustisya. Gusto mo bang maging katulad niya? Nag-aalala si Helene kay Jeric, kaya malamig niyang sinaway si Clive. Nang makita ni Clive si Helene, tumawa siya, well, great, you're here. Isa akong martial artist. Kailangan kong gumawa ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan kabaitan at maling gawain. Pagkatapos kong patayin si Jeric, ibabalik kita sa Sonsbury para maging asawa ko. Walang makakapigil sa akin, hahaha. Nang marinig ito ni Slick, sumigaw si Helene, Clive, masama kang tao.
11 tumawag sa pulis ngayon at ay pakulong ka, magkasama. Kasama si Clinton. Pagkatapos, kinuha ni Helene ang kanyang telepono at tatawag na sana. Sige, sige. Ngunit, natatakot ako na sa oras na dumating ang mga pulis, si Jeric ay patay na at ikaw ay nasa aking mga kamay nang walang takot na sinabi ito ni Clive. Mabangis niyang tiningnan si Jeric at sinabi sa malamig na boses, Jeric, maraming beses mong sinira ang mga plano at misyon ni Mr. Field. Sa pagkakataong ito, hahayaan kitang magbayad. Kasama ang iyong buhay para dito. Nang matapos siyang magsalita, ang kanang kamay ni Clive ay nakakurbada sa isang kuko ng agila at dumiretso siya sa lalamunan ni Jeric. Gusto niyang saluhin ang lalamunan ni Jeric sa mabisyo nitong galaw. Natakot si Helene at muntik nang mabitawan ang telepono sa kanyang kamay. Naghiyawan din ang karamihan. Nakakatakot ang mga kuko ng agila ni Clive habang inaabot nila ang lalamunan ni Jeric. Ngunit, sa harap ng malupit na pag-atake ni Clive, nanindigan si Jeric. Mabilis siyang kumilos at agad na itinaas ang palad para matamaan si Jeric. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Napasigaw si Clive at biglang lumipad pa atras. Siya. Tumalsik ng subo ng dugo noong nasa ere pa siya. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang lupa ay naging race. Malakas na bumagsak si Clive sa lupa. Napuno ng dugo ang damit niya. Nawalan siya ng malay pagkatapos pumikit ng ilang beses. Nanlaki ang mga mata ni Helene at ang mga tao sa gulat. Kabanata 130. Naramdaman ni Helene na si Jeric ay kahawig ng isang hindi magagapi sa kanya, na may halo na kumikinang ng maliwanag sa sikat ng araw. Siya ay naging hindi maipaliwanag na matangkad at makapangyarihan. Pakiramdam niya ay bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi niya maiwasang lalo pang humanga kay Ed. Sa oras na ito, napagtanto ng mga nanonood ang nangyari at nagpalakpakan, magaling. Paano niya naiisip na pumatay at subukang manghuli ng babae sa sikat ng araw? Dapat parusahan ang gayong mga gumagawa ng masama. Pinagdikit ni Jeric ang kanyang mga kamao, yumuko, at sinabing, salamat sa suporta ng lahat. Pagkatapos, sa pagkikita ng humahangang tingin ni Helene, naglakad si Jeric papunta sa kanya. Sa di malamang dahilan, bumilis ang tibok ng puso ni Helene nang makitang papalapit sa kanya si Jeric. Yumuko si Jeric para kunin ang phone na nahulog niya sa lupa. Helene, okay ka lang? Ikanaway ni Jeric ang kanyang kamay sa mukha ni Helene. Mabilis na nakabawi, namula si Helene nang maalala niya kung gaano siya nabigla kay Jeric ngayon. Sagot niya, ako. Okay lang ako. Ibigay mo sa akin ang telepono. Tatawag ako ng pulis ngayon. Napansin siguro ni Jeric. Sobrang nakakahiya. Naisip niya. Sa makatuwid, nais ni Helene na pagtakpan ang awkward moment sa pamamagitan ng pagtawag sa pulisya. Ibinalik ni Jeric ang telepono sa kanya at pinanood ang pagtawag niya. Hindi akalain ni Helene na tititigan siya ni Jeric habang tumatawag siya ng pulis. Bumibilis na naman ang tibok ng puso niya. Hindi siya komportable sa titig ni Jeric, kaya nanunukso niyang sinabi, talikod ka. Hindi ako makatawag kapag nakatitig ka sa akin. Ay nalilito. Si Jeric ay, bakit hindi magamit ni Helene ang telepono kapag tinitingnan ko siya? Kailan siya nagiging mahiyain? Ang mga babae ay talagang isang misteryosong species. Nag-isip siya. Walang choice si Jeric kundi lumingon. Ngunit hindi naghiwa-hiwalay ang mga nanunood. Inilabas pa nila ang kanilang mga cellphone para kunan ng litrato ang nahulog na si Clive. Hindi na kailangang sabihin, kumuha sila ng mga larawan para i-post sa kanilang TikTok at Instagram. In-end ni Helene ang tawag at nakitang nakatalikod pa rin si Jeric sa kanya. Kaya, malumanay niyang sabi. Maaari ka nang lumingon. Lumingon si Jeric, tumingin kay Helene, at nagtanong, tapos na. Go nervad. Tabomold go. Nagkas estis eres lang ako sa paligid ng bidding. Kaya, makukuha natin ang ebidensya ng mabagsik na pag-atake ni Clive. Kung kumain ka, harapin mo ito ng mag-isa. Tumango si Helene, don't worry, he'll take care of it. Sinabi ni Hilmon na hindi ito magiging mahirap para kay Helene. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay kay Helene at hinayaan.
Nakatingin sa papalayong figure niya. Nalungkot si Helene. Nakita niya si Galmore na pumara ng taxi at umalis. Hindi nagtagal, dalawang sasakyan ng pulis ang dumating sa Horizon Group. Sumakay ng taxi si Jeric patungo sa manor ng pamilya ng Field, at umalis sa kanyang BMW. Doon nakapark ang kotse niya dahil hinatid niya si Helene at ang tatay niya pauwi. Maya-maya, sumakay sila ng helicopter papunta sa Horizon Group. Pumasok siya sa Field Family Manor kasama sina Graham at Helene, kaya walang hamarang sa kanya nang bumalik siya sa. Pagkaalis ng Field Family Manor, nagmadaling pumunta si Jeric sa hotel kung saan naroon si Lillian. Sa Star Hotel, ika-unang palapag, room 10. Kumatok si Jeric sa pinto at sinabing, "Lillian, ako ito, Jeric. Paparating na ako." Sagot ni Lillian. Pagkatapos ay bumukas ang pinto, at lumitaw si Lillian. Niyakap ni Jeric si Lillian. Mahinang sabi ni Lillian, "Anong ginagawa mo?" Hindi pa nakasara ang pinto. Ngumiti si Jeric at isinara ang pinto gamit ang isang kamay. Pagkatapos, tumalikod siya at pilit na tinulak si Lillian sa pintuan. "Jeric, ikaw, anong ginagawa mo?" Bumilis ang pintig ng puso ni Lillian, at namumula na ang kanyang mukha. Napangiti si Jeric. "Aking mahal, isang bagay na medyo romantiko." Pagkatapos, ipinakita nila ang kanilang pagmamahal sa pintuan. Mapusok silang naghalikan sa isa't isa. Matagal silang naghalikan, at nahihirapang huminga si Lillian. Hindi nagtagal, itinulak niya si Jeric at nahihiyang sinabing namumula ang mukha, "Jeric, pwede bang ituloy na lang natin ngayong gabi?" Nakuha ni Jeric ang ibig niyang sabihin, kaya tumango siya. Gusto lang niya itong halikan nang makita siya sa hotel. Kaya niyang kontrolin ang sarili niya. Umupo sila sa sofa sa Mont. Unti-unting kumalma si Lillian, at saka tumingin kay Jeric. "May naisip ka bang paraan para makitungo kay Clinton?" At nagtanong, "Jeric, saan ka nagpunta pagkatapos mo akong iwan?" Napangiti si Jeric. "Maaaring hindi ka maniwala, ngunit si Clinton ay sira." Nagdududang tanong ni Lillian, nababaliw siya. "Paano mo nagawa?" Ipinagbili siya ni Jeric kung paano niya nailigtas si Helene, binuhay muli si Graham sa ospital at kung paano nagtagumpay si Graham sa sabwatan ni Clinton sa board meeting. Nagulat si Lillian. Hindi niya inaasahan na may kukulong ni Jeric si Clinton sa ganoong kaikling panahon. Ginawa talaga ni Jeric ang kanyang ipinangako at iyon ay ang talunin si Clinton. Nang muli siyang kumalma, nagtanong siya, "Paano mo nalaman kung nasaan ang villa ni Helene?" Ngumiti si Jeric at sumagot, "Nag-hire ako ng private detective para sundan si Clinton 2 days ago. Kaya nagawa kong linawin ang kanyang mga aksyon. Nang sumunod ang kanyang mga tauhan kay Murdoch at matagpuan ang hideout ni Helene, alam ko yun." Actually, wala talagang detective. Nagsinungaling siya dahil hindi niya masabi kay Lillian na nakikita niya ang lahat gamit ang kanyang mata ng Diyos. Hindi siya pinagdudahan ni Lillian. Tumango siya, "I see. By the way, Lillian, inimbitahan ako ni Mr. Field na maghapunan ngayong gabi. Sasama ka sa akin." Biglang naisip ito ni Jeric at nagtanong. Umiling agad si Lillian at sinabing, "Ikaw ang inimbitahan niya, hindi ako. Hindi ako komportable na kumain kasama ang isang mayamang pamilya. Mas gusto kong maghapunan kasama si Mr. Hamilton at ang iba ko pang mga babae." Hindi naman siya pinilit ni Jeric dahil ayaw din niyang kumain kasama ang pamilya Field. 7:00 ng gabi. Umalis si Jeric sa hotel at nagmaneho patungo sa manor ng pamilya ng Field.